So good day sa inyo mga idol, GFCI installation tayo. Aalamin natin sa video na to kung ano ang function ng GFCI or ano yung kanyang protection para sa ating mga appliances or protection na din para sa atin. No? Kung may GFCI ka sa inyong bahay, ito ay napaka-safety nyo na mga idol. Meron na kayong safety breaker at meron na kayong GFCI double protection na ang inyong appliances, lalo na po sa inyo kapag meron kayong GFCI outlet. So ito nga pala yung i-install natin ngayong GFCI na 6 na piraso. Nakakabit ako kahapon ng isa. So dito natin siya i-install ngayong araw mga idol. Ayan, sa nakabang nating mga utility box. Common namin ginagamit si GFCI or ini-installan is yung mga appliances na katulad ng ref, range at saka water heater. So dyan namin siya madalas na ini-install mga idol. So palala nga pala, kailangan natin ng ground wire dito sa ating GFCI para gumana yung kanyang ground protection. So dalawa nga pala ang kayang proteksyonan nitong ating GFCI, shorted at saka grounded. Kapag di natin siya lagyan ng ground wire, so baliwala yung kanyang ground protection mga idol. So, kailangan natin ng ground protection para pag may grounded, automatic siyang mag-trip off, no? So kapag gagamitin nyo yung 4 na terminal na yun mga idol, kailangan nyo tanggalin itong kulay dilaw na to na nakatakip dito sa isang terminal. So ang ginamit ko kasing manual dito sa kanyang schematic diagram is itong nasa kaliwa. So hindi ko na nga pala pinakita sa inyo mga idol kung paano ko siya itinap or pinakita yung kanyang wiring connection dito sa loob ng ating GFCI. Dahil mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong wiring connection ang ginamit ko. Meron kayong dalawang choice na pagpipilian na anong schematic diagram ang gagamitin nyo doon sa manual nitong GFCI. Dito mga idol, kukunan natin siya ng reference voltage. I-on lang natin yung kanyang switch. Ayan, switch button. Then makikita nyo yung kanyang indicator light. Ibig sabihin yan ay may power. Dito sa kanyang manual mga idol, sa likod ng box nya, ito yung ginamit kong schematic diagram or kanyang wiring connection. So ang purpose kasi niya mga idol ay kapag nag-trip yung ating GFCI, automatic yung kabilang GFCI ay meron pa ring power. Kapag ito namang isang schematic diagram ang gamitin natin, kapag nag-trip yung GFCI na to, is yung lahat ng nakakonect dito or yung kasunod nitong GFCI ay mawawala ng power. So depende sa inyo kung alin dyan yung inyong pagpipilian na manual or schematic diagram, no? So yung akin is itong sa kanan yung ginamit ko. So kayo magde-decide kung alin dyan yung gusto nyong schematic diagram na gagamitin mga idol. Dito mga idol, kapag i-diin natin tong reset button nya, aangat yung ating switch button, no? So automatic magka-cut off yung power, no? Mawawala na agad ang power dito. So safe na tayo. Kapag merong grounded, ay automatic na mawawala ng power yung ating saksakan ng GFCI. So double protection siya. Kapag nakaka-detect siya ng grounded, ay automatic siyang magti-trip yung kanyang reset button. Ito. Ayan. So dito sa kabilang GFCI is continue pa rin yung ating power kahit naka-reset na yung isang GFCI dito sa may tester natin. Then ito naman ay may power to. I-reset natin. Ayan. So hanggang dito na lang yung ating video mga idol. Maraming salamat. Kita-kits sa next video.